Wow naman. Parang mga ano. Praise the Lord. Glory to God po. Oo nga po. Ako rin po'y nagagalak sa inyong pong pagsuporta after many years. Certified na. Amen. Thank you, Lord. So, ngayon po ay ating ipagpapatuloy na ang pag-aaral matapos ang mahabang bakasyon, 2 to 3 weeks ba? Dahil binigyan natin ng daan ang 37 years anniversary ng JJA. Amen. So, masaya kayo no? Amen. Sige po, manalangin tayo. Mamaya baka lumungkot kayo. Ay, hindi naman. Papagpalain tayo ng Lord sa pag-aaral ng salita niya. Dakilang Diyos, gusto mo kaming lumago pagdating sa cell group, Panginoon. Hayaan mo mabuksan ang aming isip, ang aming puso, at matutunan po pa namin ng mas malalim pa ang naisin mo sa pagdating sa pag-aalaga through cell group system, Panginoon. Lord, dalangin namin na magamit namin ito, lalo na sa mga panahon na kakailanganin, O Diyos. Pagpalain niyo po kami, Banal na Espiritu, hinihingi po namin ang iyong pagkilos sa mga bagay na hindi namin maiintindihan, ipauunawa mo po yan sa amin, Banal na Espiritu. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ang title po ng ating pag-aaralan ay patungkol sa Cell Group Covenant. Yan. Covenant, ibig sabihin tipan o tipanan. No? Sa totoo lang, di ba, lahat naman tayo ay may cell group na. Tama po ba? At dahil may cell group ka, may cell leader ka. At dito po, sa loob ng cell group, no, aminin natin yung katotohanan na nade-develop yan. Yung ating pagtitiwala, yung ating nagkakaroon ng mas malalim na pagmamahalan sa isa't isa bilang isang grupo at kinikilala natin yung mga kasama natin. Bakit? Lalong-lalo na po kapag meron andoon na yung constant. Kasi pag sinabing nating cell group, ano na yan weekly meeting na yan. So kapag nandun na yung tinatawag nating constant meeting, no, nagbibigay yan sa atin ng courage, ng tapang at kagalakan para pumasok tayo sa tinatawag nating covenant. No? Ano bang ibig sabihin ng... Pero bago yon, tingnan natin muna ang clicker natin. Sige, ikaw na lang kuya ang mag-assist sa akin. Ephesians chapter 4, verse 15. But instead, we will remain strong and always sincere in our love as we express the truth. All our direction and ministries will flow from Christ and lead us deeper into Him, the anointed head of His body, the church. Verse 16, for His body has been formed in His image and is closely joined together and constantly connected as one. And every member has been given divine gifts to contribute to the growth of all. And as these gifts operate effectively throughout the whole body, we are built up and made perfect in love. Sa Tagalog po, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Sa pamamagitan ng pag-ibig, tuldok. So, dito po sa ating binasa, nagpapakita po dito na sa loob sa church, ang Diyos, ang Panginoon ang siyang head. Siya yung ulo ng iglesia. At tayo yung katawan. So, may mga kanya-kanya tayong bahagi. Kagaya ng kamay, ng paa. Kahit naman sa loob ng ating katawan ay napakahalaga ng puso, ng lungs, ng pancreas, no, ng liver. Yan ay nag-uugnay-ugnay, ang sabi doon. At pinapakita po dito na bilang katawan ni Kristo, tayo ay pinag-uugnay-ugnay para, magtulungan
At habang ginagawa natin ito na may kalakip na pag-ibig. Alam nyo, sa lahat ng ginagawa natin, sa pagpapatuloy natin, ang dapat laging motivation natin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi talagang ito yung magpupuno sa atin para tayo ma-motivate, matulak sa ating ginagawa. At ano po ang nangyayari sa body of Christ kapag yun ang ginagawa? Ang sabi doon, siya ay lumalaki at lumalakas. Amen? Gusto natin yan. So, ano po ang ibig sabihin? What is meant by covenant? O tipan. Ang sabi doon, a covenant is a binding and solemn promise made by one or more persons that outlines mutual obligations and responsibilities through sometimes it become unilateral. It preserves in spite difficulties and inconveniences. Ang ibig sabihin daw ng, tatagalugin ko pa ba? Naintindihan? Alam nyo, medyo nahirapan talaga ako dito eh. Sige, bear with me at magtulungan na lang din po tayo. Pag sinabi nating covenant, ito ay pumapasok sa isa o higit na mga tao na nagkakaintindihan sa anumang inyong pinag-usapan. No? Yun yung binding and solemn promise, yung mga pinangako ng grupo o sa isa't isa na kung saan nagkakaintindihan kayo sa inyong obligasyon o responsibilidad bilang isang grupo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung tinatawag nating cell group. Sometimes it becomes unilateral. Ibig sabihin, minsan may mga pagkakataon na extreme lang o dun lang tayo sa one side. No? Na kinakailangan, sa kabila pa rin nun, pinapanatili natin ito kahit na ito'y mahirap o inconveniente sa atin. So yun ang ibig sabihin ng covenant. Biblical po ba ito? Opo, may biblical basis yan pag sinabi nating covenant. Unang-una, God always take the initiative. Sang-ayon tayo dyan, ano? Siya lagi yung nagsisimula. Kahit na with regards to covenant, in spite of the faithlessness, minsan, ang Diyos na nga yung nagsisimula, kahit na yung mga tao, ay masasabi nating kawalan ng pananampalataya o yung tinatawag nating binabaliwala, dinidisregard yung pagsisimula ng Diyos. Pero yung katotohanan, unang-una, biblically, basihan natin pagdating sa tinatawag nating tipan ay yung ang Diyos mismo ang nagsimula. Siya mismo yung nag-take ng initiative. Pangalawa, dahil tayo naman ay masasabi nating na dapat naka-align tayo pagdating dito sa covenant, kagaya po ng istorya ni Noah. No? Alam ko, familiar tayo, hindi ko na po siya pagkakahabain. Matapos po ng 40 days ng pagbaha, anong nangyari? Na-wipe out ang mga tao, ang lahat ng living things. At pagkatapos nun, nagkaroon ng covenant ang Diyos kay Noah. No? Sabi doon, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng mga hayop na lagi ninyo kasama sa barko. Yun yung, di ba, nagkaroon ng disenyo ang Diyos kung paano gagawin yung barko at sa bawat animals, merong partner yan na pinasok doon. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. Nagkaroon ng ganong klaseng pangako ang Diyos na hindi niya nalilipunin o pupugsain ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Ganon din ang ginawa niya. Pinapakita ko po yung mga ibang example dito kung paano ang Diyos ang nag-take ng initiative kahit itong mga taong ito ay binabaliwala o yung tinatawag natin faithless, no, kawalan ng pananampalataya. Naalala natin, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Di ba, sabi niya nga, paano naman yung yaman na meron siya, saan niya ito ipapamana, hindi naman siya nagkaanak. Pero anong sabi ng Diyos, lumabas ka dyan sa labas, tignan mo yung mga bituin at nangako ang Diyos na siya ang magiging ama ng maraming bansa. Ang Diyos ang nagbigay ng tipan. So kung ang Diyos, ganyan ang kanyang pasimula na nagtitake siya ng initiative when it comes to covenant, how about us?
Sabi nga, we are created in the image of God. Genesis 1:26. No? And we too are inclined o nakasalik tayo to enter into covenant. So hinihingi rin niya ng Diyos sa atin. Kaya nga siguro cell group covenant. Kung ang Diyos ginawa yan, tayo na mga nilikha, ayon sa kanyang wangis, dapat nakasalig din tayo to enter into the covenant. No? But our great weakness is that we wait for somebody else to make the first move. Diba? Totoo naman yun eh. Parang mahirap para sa atin, lalo na sa isang grupo, na minsan umiiral yung parang pagmamatigas. Pero kailangan daw tayo mismo, bawat isa sa atin, ay magkaroon ng ganong klaseng move. Diba? Na parang hindi agad siya nabibigyan ng paghakbang. Nahihirapan tayo doon sa tinatawag na first move. Ganon pa man, ano ang hinahanap ng Diyos? No? Yung someone noble enough, strong enough, with some degree of fearlessness breaks the silence with quiet, strong words of promise that will not be blown away by the winds of circumstances, nor melted by the passion of anger, neither shattered by the sickening blows of failure. Nangangailangan talaga ng isang noble. Pag sinabi nating noble, marangal, no? Strong enough. Meron siyang tinatawag na yung degree, yung taas ng kanyang kawalan ng takot para i-break yung passion of anger, para maiayos yung anumang sigalot sa loob ng grupo. Amen? So, nangangailangan yan. Tignan naman natin ngayon. Pangatlo, tignan naman natin. Kung nasa cell group ka, sige, evaluate natin. Ano ba yung mga marka o tanda na nasa cell group covenant tayo? Unang-una, it clarifies expectation. Jeremiah 31 verse 33, this is the brand new covenant that I will make with Israel when the time comes. I will put my law within them, write it on their hearts, and be their God, and they will be my people. Ano po ibig sabihin? It clarifies expectation. Dito po, nakipagtipan ang Diyos na ang Israel ay kanyang tao at ang Diyos ang kanilang Panginoon. So ano ang ine-expect ng Diyos sa mga Israelites? Dapat wala silang ibang Diyos. Dapat doon lang sila sa Panginoon nagtitiwala at umaasa. No? Kailangan maliwanag yung inaasahan natin when it comes to cell group. Meron po akong isang halimbawa dyan kasi sa bahay, dalawa lang naman kami ni Hana eh. So bilang nanay, siya estudyante, busy siya sa kanyang pag-aaral. Grabe po talaga, sunog kilay talaga siya. Mga madaling araw na siya. So parang hindi ko na siya ine-expect pang gumawa sa loob ng bahay. Pero isang bagay lang ang gusto kong ihingin sa kanya, paghuhugas ng plato. Kaya kahit po siya pagod, no, nagdiwanagan kami kasi ang nangyayari, inaabot ng ilang araw ang plato sa lababo. Na hindi namin alam siya ba ang maghuhugas, ako ba ang maghuhugas, ako na nga namalengke, ako na nga nagluto, ako pa nag-ahin, ako pa naglikpit. Sabi ko, paghuhugas ka na lang. So dahil naging maliwanag sa amin, yung inaasahan ko na dapat hindi ako nakakakita ng plato dyan sa lababo, huhugasan niya yon. So maliwanag yung pag-uusap namin, wag mo na akong asahan pa sa paghuhugas ng plato. Yun yung ine-expect ko, walang plato sa lababo. Ganon din sa cell group natin. Dapat nagkakaintindihan tayo na yung inaasahan natin sa isa't isa, maliwanag. Simple lang. Tuwing Huwebes ang cell group meeting natin, tatawag ka pa ba? Tatanungin mo pa ba? Automatic na yan. Nagkakaintindihan na kayo na ito yung meeting natin, 6:00, darating kayo. Hindi na yung ay, meron po ba? No? It clarifies expectation. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, it increase ownership and commitment. Mahalaga po, alam niyo po, ito po ang dapat ma-break sa atin. Hindi habang tumatagal tayo, nalilesen yung commitment natin. Dapat nag-i-increase yung pag-aari natin at yung ating pagtatalaga sa Panginoon, yung commitment natin sa Diyos. Amen? Hindi siya nababawasan. Lalo dapat itong nag-i-increase, nagle-level up, tumataas. Kung dumarating ka ng late, hindi ka na late, sumunod, mas maaga na.
Amen? So, dapat nag-i-increase po yun. Yun ang ilan sa number 2 marka doon sa cell group. Amen? Alam ko ang mga taga-JG Cavite, talaga namang matindi ang commitment niyan. Amen? Palakpakan niyo ang mga sarili niyo. Amen. Number 3, mark of cell group covenant, it is intimate, one of close personal relationship. Di ba sabi nga natin, nade-develop yung love. Kaya nga hindi pwedeng magsama ng lalaki sa loob dapat puro babae lang kayo. Kasi ang posible niyan, ma-develop yung love. Na kahit wrong relationship, nangyayari yon kasi nga nade-develop. Dapat kung babae, babae lang kayo. Kung lalaki, puro lalaki lang kayo. Kasi hinihingi sa loob ng cell group yung pagiging intimate, pagiging malapit sa isa't isa, at merong close personal relationship. Paano po mangyayari yon? Unang-una, sharing of limited time, finances, and possession. No, binabahagi mo, bagamat limitado yung time natin, limitado yung finance natin, kung ano man yung pag-aari natin, pero para mabuo yung close personal relationship, yung intimate, marunong kang mag-share ng ating time, ng ating finances, o anumang meron tayo. Amen? Para magkaroon talaga ng mas malalim o ng close personal relationship. Ano pa po? Kasama dito sa tinatawag intimate, close personal relationship, merong pagpapatawad at pagkalimot sa anumang pinagdaanang hindi pagkakaunawaan, no? Forgiveness. Sa grupo, hindi naman po mawawala yan no? Minsan, sinasadya, hindi sinasadya, na-offend, pero dapat, kagaya ng damit, kapag umiksi, tinatastas para magkaroon ng allowance. Ganon din tayo. Dapat nagtatastas tayo at palalawagin pa natin ang allowance natin para mag-release tayo ng pagpapatawad. Amen? Kasi tayo naman ang mahihirapan kapag hindi tayo nagpatawad. Amen? So, importante yan. Remove barriers and restore relationship. Sabi nga natin, kailangan ng tapang para talaga yung reconcile, no? Maiayos po yung relasyon ng bawat isa. Forgetting, kalimutan na, set aside na natin yung ating past, no? At focus lang tayo sa future. Alam kong hindi naman naging madali yan, pero sa biyaya ng Diyos, kaya nating magpatawad at kalimutan. Alam niyo po ba na masasabi mong nalimutan mo na ang isang sakit na idinulot marahil ng sitwasyon, no? Kapag kaya mo nang ikwento. Alam mo, release ka na. Pero hanggang hindi mo pa kaya, ay meron pa yan. No? Pero pag nakakwento mo na siya, release na ikaw. Amen? At ang pagpapatawad, hindi naman yan sa pakiramdam sa salita ng Diyos Amen? Minsan, yung past, yung sakit, hanggang hindi natin yan pinapadil sa Lord, parang sugat lang yan na tinatakpan mo lang ng plaster Na kapag naungkat na, masakit na naman. Alisin mo na lang yung plaster at ipahilo mo sa Diyos. Amen? Importante po yan. Yan ay isa sa mga marka pagdating sa cell group covenant natin, ang magpatawad at kalimutan. Set aside forever the past, focus on the future. At doon po rin po, pangatlo, no, mahalaga po yung disiplina at correction. Amen? Kailangan meron tayong tinatawag na teachable spirit. Kumbaga, kung mali, magpatama tayo. At kung kailangan namang pagdidisiplina, pagdisiplina. Yan ay mga tanda o marka na tayo ay nasa cell group covenant. Amen? So, meron po tayong pag-aaralang 8 na covenant o cell group covenant na ating tatalakayan sa hapong ito. Ready na po ba kayo? Hindi naman po kayo inaantok. Sige. Pag inantok kayo, magpapamerienda, ha? Okay, number 1 po, the cell group covenant, covenant of affirmation. O yung tinatawag nating unconditional love, agape love. Minahal kita, hindi dahil may kondisyon. Hindi kita minahal dahil mahal mo rin ako. Unconditional, agape love, no? Ang sabi sa Luke 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And they divided up His clothes by casting lots. Ano pong ibig sabihin na to? Grabe ang Panginoon. Yung klase ng unconditional love, klaseng agape love na meron ang Diyos. No?
Pinahirapan siya, pinahiya siya, sinampal siya, dinuraan siya. Sa mga magnanakaw, pinakawalan siya ang sinisigaw na crucified him. Pero sa kabila ng lahat ng yon, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, Tay, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? So hinihingi sa atin, bilang cell group, magkaroon tayo ng tinatawag na covenant of affirmation. Ano po ang ating covenant dito pagdating sa affirmation? Pwede ba nating basahin sabay-sabay to? Wala pa. Ayan. Ito po ang covenant natin sa atin, sa isa't isa. Basa po, 1, 2, 3. There is nothing you have done or will do that will make all I can do to stop loving you. I may not agree with your actions, but I will love you as a person and do to hold you up in God's affirming love. Amen. Wala kang ginawa at wala kang gagawin para pahintuin na kung mahalin kita. Hindi man ako umaayon sa iyong action, pero tandaan mo, i-uphold kita, i-hold up kita sa God's affirming love. Yan ang covenant natin sa ating cell group. No? So meron pong tinatawag na 4 na essentials. 4 of God's like love. Ayan, naku. Unang-una, take the... Isa-isa lang. Nabasa na niya. Take the initiative to reconcile differences. No? Let us always look at the positive and not on the negative. Sabi nga sa Philippians 4:3-9, ano lang ang dapat nating iniisip? Mabuti, kapuri-puri, bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. No? Alalahanin natin that we are affirming that person. Not necessarily approving everything he does, but upholding him in God's affirming love. Amen? So yun po, take the initiative to reconcile. Hindi na pinag-uusapan yan, ikaw ba ang tama? Ako ba ang tama? Ikaw ba ang mali? Take the initiative. Mahirap sa simula. Diba? Sabi nga, kapag ang isa galit na galit, pero yung soft voice yon nakakapagpahupa yun eh. At yung pala yung number 1, cell group covenant natin sa ating cell group ay ang pag-affirm, no, ng ating pagmamahal sa isa't isa. Take the initiative to reconcile differences. Number 2, don't prejudge anybody. Ano ibig sabihin? O makaiming ka ha? Don't prejudge anybody. Ibig sabihin, no? Hindi porki nakatatlong beses niya nang ginagawa yon, naka-4 na beses na yan, sasabihin ako, tama na nga, wag na nga natin yan, ganyan naman talaga yan. Wag. No? Sabi doon, love does not presume the response of another, but always give other party a chance to respond positively. Doon pa rin tayo, hindi. Magbabago rin yan. Hindi. No? Ano rin yan? Makakasunod din yan. Huwag tayong mag-prejudge na, naku, hayaan na nga natin siya, hindi naman makikinig yan. No? So, yun ang isa. Number 2, essentials of God's like love. Ang pangatlo po, don't give up. No? Huwag natin siyang i-give up agad. Huwag natin siyang bitawan. Sabi nga affirmation eh. Andun pa rin tayo kahit di natin umaayon sa... Pero minsan talaga naman, ano? Biglang bumigay eh. Parang sige na nga, no? Pero sabi nga dito, sundin natin to. Ano? Don't give up. No? Huwag tayong mag-give up agad. Kasi, ano yun eh, parang pinabayaan na natin siya hanggang kaya ng biyaya ng Diyos. Kaya nga magpapapuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Do something constructive. Gawa tayo. Look for ways to build up, to encourage, and realize a potential. Amen? So, mga kapatid, kapag naman nangyari sa give up, na-give up na, when a person gives up, it doesn't mean that the covenant is ended or broken. It is renewable. Amen. Sabi nga,
kahit ba sunugin yung katawan mo, bigay mo na yung ano, kung walang pag-ibig, wala din eh. So, kailangan natin ang pag-ibig hindi ng tao, kundi ng Diyos para magawa natin itong God's-like love. Amen? So, number 2 po, yung tinatawag nating covenant of availability. I am free if you need me. Oh, ay, So, Mark 3:14, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Hindi naman agad-agad tinawag ng Diyos yun, pinagtrabaho yung 12 disciples eh. Sabi ng Lord, makasama ko kayo. No? Available ang Diyos para sa kanila. Amen? Ganon din tayo. Andito lang ako, kapatid. Amen? Ano yung covenant natin dyan? Basahin natin. Pakibasa po. 1, 2, 3. Everything I have, time, energy, insight, possessions, is at your disposal. If you need it to the limit of my resources, I give this to you in a priority of covenant over our non-covenant covenant. As part of this availability, I pledge my time on a regular basis, whether in prayer or in agreed upon meeting time. Ayun. No? Sabi doon, anything I have. Kung ano man daw yung meron tayo, may time ka ba? Yung energy mo, yung mga insight, possession is at your disposal. Sabi nga doon I am free if you need me. Meron tayong time, meron tayong panahon para sa isa't isa. Maging sa pananalangin at maging sa pinagsang-ayunan nating meeting. Tayo ay available. Minsan naman, di ba, sa mga meeting natin, lagi tayong dumarating doon sa, lahat available. No? Lahat pinagsasang-ayunan natin yon. So, sa tanong naman, paano natin magagamit ang sarili natin when it comes to availability? How to make ourselves available? Ito lang po, reminder lang din po ito sa ating lahat. Unang-una, wala po dyan, committing our resources to only a limited number of people, in spite of inconvenience and at times great cost as they need them and as we are able. So, pagkakaintindi ko po dito, wag mo namang akuin lahat. No? Umano ka lang, yung sa mga tamang, mga number of people lang. Kasi minsan, halos parang kinuha mo na lahat yung pagkakataon na minsan nawala ng time sa family, ang sipag-sipag sa church, nagba-Bible study, wala namang quiet time, hindi naman nagbabasa ng Bible, no? Madali lang tayong kumuha, pero sa totoo lang, hindi naman din tayo consistent. So, importante na limitahan natin ang ating tinatawag nating resources doon sa mga limited number of people lang. Amen? Committed to ourselves, that is getting enough to give to others. Ibig sabihin, mangako lamang tayo, no? O ituon mo lang ang sarili natin sa mga limitadong tao na kung saan, sabi dito, getting enough to give to others, yung ating pwede lamang maibigay sa iba. Kasi, importante rin yung mga sarili natin para maging available tayo. Unang-una, mahalin mo yung katawan mo. Baka sobra ka naman ng wala ka ng pahinga. Love your body. Kailangan mo mag-exercise, pangalagaan ng katawan, proper diet, kailangan din mag-rest. No? Hindi nauubos ang trabaho. Kami po sa Tansa, maraming trabaho. Pero kailangan magpahinga. Hindi pwede nating, mahalin din natin yung ating katawan. Mahalin natin yung isip natin, na kailangan din natin ng recreation and relaxation. Tama ba? Hindi yung puro trabaho. Yung mind natin, relax natin yan. Nung ating spirit, no? Touch with God. No? Huwag nating hayaang mawala yung ating devotion. So, importante po yun for us to make ourselves available. Amen? So, number 3 po, yung pong tinatawag nating covenant of prayer. I have prayed for you.
Sabi dito sa Luke 22:31-32, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Mahalaga po yung panalangin sa isa't isa. Baka kaya ka nagpapatuloy, baka kaya ka nananatiling malakas dahil somebody is praying for you. No? Iniiyakan ka, iniluluhuran ka, kaya tayo nagpapatuloy. Mahalaga po yung covenant natin pagdating sa pananalangin. Amen? Kahit dito, mismo ang Panginoon nagsabi, no, kay Peter, Peter, pinag-pray kita na hindi mag-fail yung faith mo. Amen? Ano po yung covenant natin dyan, Prince? Basa po. I covenant to pray for you in some regular fashion, believing that our caring Father teaches His children to pray for one another and ask Him for the blessings they need. Amen. So, pangako natin yan na ipag-pray natin yung ating kasama in a regular fashion at naniniwala tayo na yung caring Father natin ay nais niya na ang kanyang mga anak ay mag-pray sa isa't isa at hingin ang blessing na kailangan ng bawat isa. Amen? Prayer. Tandaan natin, meron po tayong dapat na unawain o recognize sa tatlong katotohanan bakit tayo nagpe-pray sa isa't isa. Konbinsido po ba tayong mahalaga na yung panalangin natin sa isa't isa? Amen. Unang-una, when we pray for one another, we recognize three truths. Unang-una, we are interdependent and responsible for one another. No? Tayo ay, sa pamamagitan ng pananalangin natin, nagtutulungan tayo dyan. Tayo ay nagiging responsible sa isa't isa. No? Kaya nga, di ba, pag tayo nagsi-cell group, nagpe-pray for one another tayo, hindi natapos dun yung prayer. Dinadala natin yon sa closet para ipatupad ang kalooban ng Diyos sa buhay at ma-meet yung kanilang mga pangangailangan. Number 2, we allow God's resources to flow and available to those who are in need. Kapag tayo nagpe-pray, no, hinahayaan natin na yung resources ng Diyos na yun mag-flow, dumaloy, at maging available ito doon sa mga nangangailangan. Amen? Kailangan natin ang pananalangin sa isa't isa. At ang pangatlo pong, bakit kailangan nating mag-pray? No? Yung tatlong katotohanan, our prayer are answered and the resources flows to those in need. Yun lang ipinanalangin mo, sagot na yon sa ating ang ating panalangin ay sagot na para dumaloy yung mga resources na yon sa mga nangangailangan. Amen? So, number 4, malapit na tayong matapos. Hanggang anong oras po kayo? Anytime. Hanggang 7. Covenant of openness. Ayan na. Openness, pagiging bukas. I need you. Diba tayo, meron tayong mga ka-openan eh. Dapat meron tayong ka-openan. Kasi, alam nyo po, meron po kasi tayong, minsan may mga time na, minsan hindi nagbubukas eh. Hindi, kinikim-kim lang. Ang danger po doon, biglang nawawala. Biglang, kasi meron po tayong isang kabataan nga na hindi siya nagbukas ng kanyang sarili, nakita na lang siya sa ilog na lumulutang. Kasi wala siyang nasabihan na problema, ulila siya, pinagtatrabaho siya ng lola niya para buhayin yung lola at lolo niya. Dahil kaya mahalaga yung cell group eh. At mahalaga yung buksan mo yung sarili mo kung ano man yung pinagdadaanan natin. Ang pinagdadaanan. I need you. Kapatid, kailangan kita. Sabi dito, then he said, Matthew 26 verse 38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Ito yung time na si Jesus ay nasa Getsemani. Bagamat 12 disciple yung kasama niya, pero 3 lang yung kanyang pinagsabihan ng ganitong pakiramdam. Si James, Peter, and John. Sinama niya na mas malapit yun. At sabi niya, di ba, samahan siya sa pananalangin. Sabi niya, talagang halos
andun yung kanyang stressful yung kanyang isip, yung kanyang pinagdadaanan. Kaya nai-open niya ito doon sa 3 disciples. Importante rin po na meron tayong ganong klase ng pagbubukas ng ating mga pinagdadaanan. Hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Kailangan natin ang ating mga kapatid para magkaroon din tayo o buksan natin ang mga sarili natin para talagang gumaang o maging kabahagi rin siya sa pagdala o pananalangin sa anumang pinagdadaanan natin. Ano po yung covenant natin dito? Pakibasa po. I promise to become a more open person, disclosing my feelings, my struggles, my joy, and my hurts to you as long as I am able. The degree of which I do so implies that I cannot make it without you, that I trust you with my problems and dreams, and that I need you. This is to appear to me your worth as a person. In other words, I need you. Amen. So, mahalaga na tayo ay merong ganong klaseng pangakuan sa isa't isa na maging bukas tayo, lalo na sa mga cell leader natin, kung saan nandun yung iyong pakiramdam, mga struggles mo, joys mo, yung mga hurts mo, as long as I am able. Yung degree na nagpapahiwatig kung ano yung iyong pinagdadaanan, pagiging open, pagbubukas. Alam niyo po, kasi sa cell group, kapag hindi ka nagbubukas ng sarili mo, hindi naman to persahan, may mga, naman to talaga, may mga taong kang pinagsasabihan na, alam mo, ito'y mapagkakatiwalaan. Kapag ikay nag-open ng iyong nararamdaman, it's either, dumaan ka ba sa isang pagsubok, o nagkamali ka, na i-open mo, sinasabi mo sa taong ito, mahalaga ka. Sa cell group relationship, everyone must give and receive love according to her need. So when I say, I love you, to the other person, it means I trust that person enough. Nagtitiwala ako sa iyo. I can admit, inaamin ko yung pangangailangan ko at isinasama kita bilang kapatid sa Panginoon sa buhay ko. Yung pala yun. I acknowledge, kinikilala ko, yung lakas na meron ka bilang kapatid ko sa Panginoon. Kasi minsan pag dumadaan tayo, siya ang malakas, ikaw ang mahina. At minsan ako ang mahina, ikaw ang malakas. Amen? So kailangan natin ng isa't isa. Sa kabaliktaran naman nun, pag ayaw mong mag-open, di ako tiwala sa iyo. Ayaw kitang isama sa buhay ko. Yun pala yun. So mahalaga po na tayo ay mayroong pinag-oopenan, lalo na sa cell leader natin o sa ibang teaching po yung tinatawag nating covering. Kasi diba yung covering, hindi naman lalapit ang waiting shade sa'yo para silungan ka o hindi naman lalapit ang puno sa'yo kundi ikaw ang lalapit sa waiting shade o ikaw ang lalapit sa puno para ikaw ay makover. Ganon din yun. Dapat meron tayong mga taong willing tayong i-open yung sarili natin para sa kanila. At kapag ginawa natin yan, sinasabi mo, mahalaga ka sa buhay ko. Pinagkakatiwala ko sa iyo kung ano ako ngayon. Amen? So, importante po yan, mga kapatid. So, number 5 po, honesty. You have hurt someone. Medyo paano na ng paano to, Medyo pabigat na ng pabigat tong ating pinag-uusapan nito. Covenant of honesty. Ayan. You have hurt someone. Sabi ko nga kanina, hindi naman laging okay ang ating samahan Nakakaroon tayo ng minsan mga offense sa isa't isa, sinadya man o hindi sinadya. Nagkakaroon tayo ng kasakitan. Pero hindi dapat matapos doon. Importante yung pagiging tapat natin sa isa't isa. Sabi nga, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng tapat ay maluwag. Diba, merong ganong klaseng parang kasabihan. John 21 verse 17, the third time he said to Simon, to him, Simon, son of John, do you love me?
Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Hindi ka kaya ma-offend. Na 3 beses na pinaulit-ulit ng Panginoon, "Peter, mahal mo ba ako?" "Opo, Panginoon, mahal kita, Panginoon." "O sige, pakainin mo yung aking mga tupa." Inulit na naman, "Peter, do you love me?" "Yes, Lord, I love you. Feed my sheep." Pangatlong, kaya para napatungo na siya noon no? Nang naranasan ni Peter. Ano po yung ating covenant dito? Basa po. I will try to mirror back to you what I am hearing you say and feel. If this means risking pain for either of us, I will trust our relationship to take that risk, realizing it is in speaking the truth in love that we grow up in Christ who is the head. I will try to express this honesty in a sensitive and controlled manner and to bitter it according to what I perceive the circumstances to be. Yung pala yun, no? Babalikan mo, titignan mo yung mga naging kaganapan at saka mo isisiwalat yung iyong nararamdaman kahit na medyo masabi nating risk, no? Medyo, ano ba yung risk? Mapanganib yung ating pwedeng gawin. Pero kung kinakailangan, so pinagkakatiwala natin ang problema na yan sa ating mga pangarap at kailangan kita ito iyong kumpirmahin, to affirm ang ating yung ating pagpapahalaga sa isa't isa. Speaking the truth in love. Yung babalik tanaw mo, yung mga kaganapan, no? At sasabihin mo yung naramdaman mo para sa mga pangyayari na yon. Unang-una, bakit sasabihin natin yung katotohanan? Condition before telling the truth. Bago mo harapin, bago mo komprontahin yung isang tao, siguraduhin natin hindi tayo galit, hindi tayo yung alam mo yung pigil na pigil ka na. Lagi nating isaisip, ilagay na mahal natin tong tao na to. Wala tayong intensyon na maghiwalay, wala tayong intensyon na mag-away. Kaya mo haharupin yung katotohanan na yon na nasaktan ka o nakasakit siya kasi mahal natin ang isa't isa. Amen? We love the person. Pangalawa po, we are sensitive to her ability to receive the truth. Ano yun no? Yung parang madali, naiintindihan naman natin no, na kung paano natin ito ipaparating. No, marami tayong mga experiences na minsan padalos-dalos yung pagsasalita. Pero importante na maging sensitive ka kung paano mo sasabihin yung abilidad na tatanggapin niya yung katotohanan. Amen? Hihingi tayo talaga, ipagpe-pray natin yan, no? Na siya na matanggap yung katotohanan sa mga kaganapan na yan. At pangatlo po, we are willing to continue the relationship as she works out the problem. May mga time po na pag nagdidiskusyonan, may mga problemang pinag-uusapan, nagkakataasan ng boses, nagkakasigawan, pero lagi lang nating iisipin sa grupo natin, maayos. Yung lalabas na inayos yung problema. Amen? Na hindi nagwo-walk out, kundi willing pa rin ipagpatuloy yung relasyon na yon at i-work talaga, trabahuhin, ayusin kung ano man yung problema ang kinaharap sa loob ng cell group. Praise the Lord. So yan yung ating condition before telling the truth. We love the person, we are sensitive, do sa kakayanang matanggap niya yung katotohanan, we are willing to continue the relationship as she works out the problem. So next po, sensitivity. Ayan. Maging sensitive tayo. Kasi po meron po ako naalalang isang pangyayari na gusto kong kalimutan. Wow.
Ano po yun, parang meron po akong pinagdaanan sa tansa. Medyo mabigat po yung problema ko sa tansa. At nag-open po ako sa isang kapatiran sa Panginoon. Ang haba po nung inano ko eh. Sinulat ko eh. Inano ko yung pakiramdam ko, yung pinagdaanan ko. 4 na letra lang po ang natanggap ko. Okay, te. Naging insensitive. Pinadama ko na yung pinagdadaanan ko. Eto ako ngayon. Yung ini-expect ko na, sige te, alam niyo yun, tapos na naman yun eh, natuto naman tayo doon. Pero, importante po, marunong tayo, sensitive tayo. Amen? I know where you are. Minsan sa grupo, pag masaya yung isang tao, tumahimik yan. Ay, may pinagdadaanan yan. Meron naman, maliban sa tumatahimik, meron naman umiingay. Meron ganun eh. Yung nagmamaingay, pero may pinagdadaanan yan. Meron naman mga tao na nagyayakag kumain. Stress eating yan. Yung baga, gusto niya, yung parang nagpapaano sa kanya yung pagkain. No? Kasi kagaya po ng diniscuss natin kanina, yung constant meeting natin, nakikilala nyo na yung isa't isa eh. No? Kami po sa group of elders, 37, 40 years na, siguro naman andun na yung pagkakilala mo sa isa't isa namin. At gayon din po sa grupo nating mga hinahawakan natin. Amen. Na sensitive ka na kung ano na yung kalagayan ng isang tao na yon. I know where you are. Dinadama natin yung ating bawat isa. No? Sabi dito sa Luke 7, 37, 39, 48, hindi ko na po siya babasahin. Ito po yung babae na pumunta doon sa bahay ng Pariseyo at nagdala siya ng alabaster jar. Imbis na matuwa yung mga tao, yung disciples at yung lalaking Pariseyong si Simon, no? Imbis na matuwa sa ginawa ng babaeng ito na umiyak siya sa paanan ni Jesus, yung luha niya, inano niya doon sa paa at pinamunas niya yung paa. Imbis na makatanggap siya ng appreciation, no? Ano ang ginawa sa kanya? Inano ang Panginoon, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of a woman she is. She is a sinner. Pero naging sensitive ang Lord doon eh. No? Na hindi niya na dinagdagan pa yung pinagdadaanan ng babaeng niya, bagkus inassure siya, your sins are forgiven. So, I know where you are. Ano nga ba ang covenant natin dyan, mga kapatid? Pakibasa. Even as I desire to be known and understood by you, I covenant to be sensitive to you, to your needs, to the best of my ability. I will try to hear you and feel where you are, and to draw you out of the pit of discouragement or withdrawal. Amen. No? Andun yung ano natin, yung commitment natin, yung covenant natin, tutulungan kitang alisin ka dyan sa pagkakalukmok ng discouragement, andun yung pagtulong natin sa isa't isa. Amen? Yung bang sinasabi natin na, to be honest po, ang isa sa mga si Ate Malu ang ang parang close ko. Pag ako hindi niya na ako nakikita, hindi niya ako masyadong nagtatawag na yan, nangangamusta yan. Kilalang kilala niya na ako. Kaya sabi niya sa akin, ano ba, magbago ka na? Ay, hindi. Siya yung parang isang partner ko na nakakaramdam, nakakaalam, sensitive siya kung ano man yung Oo, yun. Yung parang siya yung aking partner pagdating sa mga ganyan. Pero dahil busy na rin siya, busy na rin ako, konting kamustahan na lang. Pero siya yung tao na masasabi natin na sensitive siya pagdating po sa kalagayan ko bilang isa ding lingkod ng Panginoon. Even as I desire to be known and understood by you, ang aking pangako ay maging sensitive sa iyo, to your needs, to the best of my ability. Sisikapin kong pakinggan ka. Minsan hindi naman kailangan magsalita, nadadama, no? And feel where you are
and to draw you out of the pit of discouragement. Ang sarap naman nun, ano? Yung meron tayong ganyang klaseng sa grupo natin na nadadama ang ating pinagdadaanan. So, when someone puts up, meron ba yun? Yeah. Ay, hindi pa yan. Mamaya pa yan. Hindi ko po naisulat. When someone puts up a distress signal, bawa sa grupo nyo, merong nangyayaring distress signal o yung pagkabalisa sa loob ng grupo. Di ba? Nangyayari naman yan no? Unang-unang gagawin natin, mga kapatid, don't step in immediately and solve the problem. Solusyonan na natin yan. Ano muna, maging sensitive ka muna kung ano yung pinagdadaanan niya, no? Don't step agad-agad at solve na natin yung problemang yan. Yan na lang hindi. Dapat damahin mo muna. Bakit siya nandyan? Bakit ano ba ang pinagdadaanan niya? Bakit ba siya ganyan? No? Just be aware. Number 2, just be aware that the problem exists and listen to the sound of the pain. Minsan yung parang, pakinggan mo lang muna. Baka naman talagang nasaktan siya no? Maging karoon tayo ng kamalayan doon sa problemang umiiral doon sa isang tao na yon. Makinig ka lang. Minsan hindi kailangan natin ng maraming sasabihin. Minsan kailangan lang nating damahin yung pinagdadaanan niya at makinig kung meron man siyang kasakitang nararamdaman. Number 3, ask how one feels about the problem so it can be brought to open and then he can do something about it. Ask how. Ano ba yun? Ano ba yung, pwede ka naman magtanong, kamusta ka na? Ano ba yung pinagdadaanan mo para magkaroon ng pagkakataon na mag-open. Kasi merong mga time na hindi talaga nag-open No, ikaw na yung magkaroon ka na tayo ng sensitive na magtanong, kamusta ka na? Ano na ang pinagdadaanan mo? No? Then he can do something about it. Number 4 po, iwasan po natin yung generalities, yung bang pangkalahatan yung sinasabi mo. No, we can become unresponsive to others' person inner feeling. Huwag naman yung pangkalahatan, siya lang naman yung merong ganong halimbawang sitwasyon. So maging maingat po tayo doon. Baka nagiging unresponsive tayo doon sa taong yon, doon sa kanyang nararamdaman, na parang natatamaan din po kahit na wala doon sa ganong klaseng usapin. At pang-apat, if someone mention an experience, don't counter with our own. Di pa nga siya nagsasalita sa karanasan niya. Ay, naku, ako na ano ko yan, na okay ako dyan, napagtagumpayan ko yan. Huwag naman munang ganon. Hayaan lang natin siyang mag-open, no? Alamin talaga, hanggang sa talagang pakinggan natin kung saan ba siya nanggagaling, ano ba yung kanyang pinagdadaanan. Minsan kailangan lang natin ng tenga na makinig at damahin ang kalagayan ng isang tao. We have to remind ourselves to draw another person out when we sense there is something deep going on inside. Baka naman, medyo mabigat na sa grupo na yon. Hindi siya makapag-open. No, baka kailangan ilabas mo na lang muna siya. At baka kailangan sa iyo lang niya gustong sabihin at hindi niya kailangan sabihin sa karamihan. Maging sensitive tayo doon. Amen. Wag na natin, sige natin, sabihin mo na, okay lang yan. No, damahin natin, baka hindi siya ready na i-open kung ano yung pinagdadaanan niya. Amen? So, yun po. At, pampito, yan, confidentiality. Diyan tayo minsan na, Covenant of confidentiality. You can trust me. Mapagkakatiwalaan mo ko. John 13, 21, 29, di ba? Yan yung kwento ng mga disciples. No? Yung si Judas, tinatanong nila, sino ba Lord yung magbe-betray sa? Hindi pa rin nila maintindihan. No? Hindi naman talaga inano ng Lord, o sino yung aabutan ko nito? Siya yun. Pero hindi siya, Jesus, hindi agad nila naintindihan at hindi naging confidential to, nagbulong-bulungan sila at doon nga nakikita natin kung paano na-predict ni Jesus yung betrayal na ginawa ni Judas. No? At ano po ang covenant natin dyan pagdating sa confidentiality?
I will promise to keep whatever is shared within the confines of the group in order to provide the atmosphere of permission necessary for openness. Ayan, hindi yung, oo, yung bang hindi yung, ikaw pa yung parang, tama ba? Tignan mo muna kung hinihingi yung permiso na i-open. No? Yung mga kuka na ano man yung na-share, confine lang doon. Baga, doon lang muna sa grupo na yon. No? Huwag mo nang lalabas. Nakakasira ng relasyon yun eh. At nawawala ng pagtitiwala. At talaga doon tayo minsan nagfe-fail, yung confidentiality, yung panatiliing sikreto kung ano man yung nai-open natin. Kasi hindi naman natin lahat na mapagsasabihan, maiintindihan, hindi naman alam yung pinaka-istorya ng mga pangyayari. So, kailangan natin ang confidentiality, you can trust me. Ano-ano po yon? Some facts about confidentiality. Love covers up. If we love a person and are in with him, her, we should not broadcast information about him, her. We cover that person's weakness by our love. Huwag naman nating i-broadcast. Oy, si Ann pala, tsaka si Joseph, sila na. Ay. Sample lang. Talaga. Tama ba yun? Hindi na sikreto. Ano? So, yun. Love covers up. Nagtatakip ng pag-ibig yung ating pong ginagawa na yan. We cover that person weakness by our love. No? Hindi naman yung kahinaan ng isang taong yun. Ano pa po? Number 2, unhealthy silence. Yun naman po naman yung parang, sige, tahimik na lang tayo. Huwag na lang natin ipagsabi. Pero ang nangyari, lumalala at nako-compromise at hindi na-detect na lalo lang lumalalim yung kasalanan. So, iba naman yun, na kailangan na misang komprontahin o kailangan ng, mamaya makikita natin ano yung mga steps na dapat gawin yan. Hindi rin minsan healthy yung pagiging tahimik. May relasyon na pala yung isang may asawa at isang dalaga, alam mo na, pero tahimik ka lang. No? Minsan hindi siya healthy, hindi siya nakakatulong sa ang pagiging pananahimik. When we cover the person's error so that wrong can go undetected. When we make no attempt to come to grips with the problem, then we are not guarding the weakness. Hindi natin nababantayan yon, but perpetrate it. Magpapatuloy, that is invalid cover-up in which neither justice nor society nor is the person served. Amen? So, hindi naman din, may mga, yung isa, tahimik, at yung kailangan naman hindi healthy na sikreto na lang, pero ang nangyayari, lalo lang lumalalim o lalo lang nagwo-worse yung kasalanan. When we silence is healing. Number 3 po, no? When silence is healing. Ano kaya ibig sabihin nun? Tulungan natin. Love will speak the truth in love to the persons involved and can call upon him to repentance. If public restitutions or confession is required, then love will stand by to give that person the courage to do so. Love and justice must always walk hand in hand. No? Yung speak the truth in love, kumbaga, yung naghahari doon ay yung pag-ibig. Tutulungan natin yung isang tao na yon na para dumating siya doon sa pagsisisi. Tama ba? Then love will stand by to give that person courage to do so. No, hindi yung condemnation. Hindi yung parang i-blame natin siya sa kanyang ginawa, kundi umiiral pa din yung pag-ibig. Kasi kung yung tao na yon ay manunumbalik at ito ay kinakailangan ng kung saan yung pag-ibig ay tatayo para magbigay ito ng lakas ng loob upang gawin niya ang magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kaya yung love and just, kailangan yon ay magkasama po palagi. Amen.
So may 30 dahilan. Ay, tapos na pala. Next po, ayan. Last po, number 8. Ito na tayo, accountability. We are accountable to each other po. May pananagutan po tayo sa isa't isa. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." No, hindi yung accountability, yung pananagutan ng Diyos, yung kanyang buhay para sa redemption ng kasalanan, hindi nang para sa sarili niya, kundi para sa atin, sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sabi niya, hindi na po ng aking kalooban, kundi yung kalooban mo. Amen? So ano po yung covenant natin dito, mga kapatid? Pakibasa po. Ano yun? Ang haba. Na hirap po ako dyan. So, ibig sabihin, tinuturing natin na yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin ay para sa kabutihang pwede nating gawin para palayain o para sa benepisyo ng ating mga kapatid. Na dapat nating matuklasan ang mga lugar ng ating buhay sa sarili natin sa ilalim ng pagkakaalipin na inilalagay ng ating sariling buhay na nasa ilalim ng pagkaalipin, na inilagay sa aking sariling pagkakamali. Parang hirap intindihin. Yan. Consider that the gift, no, yung kaloob ng Diyos ay ibinigay for common good, should be liberated for your benefits, para sa benepisyo natin sa isa't isa. If I discover areas in my life that under bondage, na discover ko na sa buhay ko ay mayroong pagkakatali, hung up by my misdeeds, or by burden afflicted by others, I will seek Christ's liberating power through His Holy Spirit and through my covenant partner. Yung tulong ng banal na Espiritu at yung kasama natin sa covenant, so sa mga pangakuan, so that I might give to you more of myself, para maibigay ko yung sarili ko na higit. I am accountable, tayo ay may pananagutan to become what God has designed me to be in His loving creation. Ano po yung purpose niyan? Yung covenant of accountability, unang-una po, to stimulate a person to grow. No? Para pasiglahin ang isang tao na siya ay lumago. And to become crippled with the nature of the problem. Kumbaga gagamitin ka ng Diyos para maipakita kung ano nga ba talaga ang likas na problema ng buhay. No, yun ang mga purpose ng accountability, yung pananagutan natin sa isa't isa na mag-grow yung tao na yon at makaroon tayo ng pagpapakita kung ano nga ba talaga ang buhay. At pangalawa, to encourage that person to stay in the encounter. Number 2 na, kuya. Continue the engagement and resist quitting when the work is only half done. Kailangan natin ang pagpapalakas sa isa't isa na mag-stay, manatili, at magpatuloy, at hindi tayo magpupumilit na mag-quit, umalis, lalo na't kung hindi pa naman tapos ang gawa o ang trabaho. Is only half done. Amen? So we are accountable to each other. Dun sa growth din natin sa atin, sa cell group natin.
So, yun po ang 8 covenant na ating pong alam kong makakatulong po ito sa ating mga cell group. Na nawa nabigyan tayo ng mga insight sa ating pong mga hinahawakan cell group. Kung ikaw ay member at ikaw ay maging cell leader na kahit papano na andito tayo sa pagtuturo ng Diyos na mayroong dapat covenant, yung 8 covenant na ating lalakaran bilang isang cell group. So may mga practical tips po kung sakaling dumating na nasira, broken yung covenant, pwede pa rin siyang i-renew yung broken covenant. Unang-una, decide to forgive and forget. Magdesisyon tayong magpatawad at kalimutan na yung mga nakaraan. Alam niyo po, nung gusto ko lang pong i-share sa inyo yung sa ordination, personally po talagang hindi ko po talaga pa yung maging pastor eh. Parang nilalakaran ko lang naman siya, pero hindi pa ako ganun alam niyo yun, parang mayroong pang holding sa akin. Pero nagsik ako sa Lord. Sabi ko, Lord, sige po, magsalita ka sa akin. Kung hindi naman, okay lang ako. Sabi kasi natanggap ko po, pagdating ba sa langit, sasabihin ba ni, pastor ka ba? Pasok. Hindi Elder ka ba? Pasok. Ang tatanungin kasi kung ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Parang yun lang din pong pumasok sa isip ko. At isang gabi po, madaling araw, dinala po ako ng Panginoon sa Luke chapter 4 verse 18. Alam niyo po, nag-ano po sa akin yun na very personal lang, Lord. Kaya po naging malakas na rin ang loob ko na, sige Lord, kung ano po yung kalooban niyo. Sabi doon, the Spirit of the Lord is upon you, because I have anointed you to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to give deliverance to the oppressed, liberty to the captives, and declare God's favor. Sabi ko, kaya pag may mga problema pong dumarating sa church, dito po ako pumupokus sa sinabi ng Diyos. Dadaan tayo sa mga testing ng pananampalataya natin. Pero, doon na lang tayo sa pinapagawa ng Diyos. Isentro na lang natin, Lord, ito yun eh. Siyempre, may mga sitwasyon tayong pinagdadaanan eh. Importante na ano yung purpose ng Lord. Ano ba yung talagang gustong pinapagawa ng Diyos? Sa cell group, enjoy nyo na lang yung cell group. Magpalakasan tayo. Kailangan ang forgive and forget. Kasi pag hindi talaga tayo nagpatawad, lugi talaga tayo eh. At ang lakas-lakas ng boses ng kalaban para i-separate tayo. Decide to forgive and forget. Number 2, avail God's healing power through prayer and fasting. Tanggapin natin yung kagalingan, kapangyarihan ng kagalingan sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. January po, mag-i-start na po ulit ang 21 days prayer and fasting. Amen. At number 3, practical tips to renew broken covenant. Take the initiative to reconcile differences. Approach the person who offended you and speak the truth in love. Kaya ba natin yon? Tayo yung mag-i-step para lamang ma-renew, yung ma-reconcile yung pagkakaiba. Kasi iba naman ako pinalaki iba naman yung upbringing ko iba yung upbringing nyo. Iba-iba tayong galing sa iba't ibang pamilya, pero nagsama-sama tayo. Alam nyo lang, nagkakaisa tayo, ang Panginoon, yung love lang ng Panginoon Amen? Approach that person. Meron ka bang ngayong na-offend? Naka-offend? Approach mo na sa cell group natin. At speak the truth in love. Number 4 po, practical tips to renew broken covenant. Allow the other person to express and try to understand that nobody is perfect. Wala namang perfect Lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. So, kailangan maunawaan po natin yan. Number 5, last po, accept and love that person what he, she is, and not for what you expect him, her to be. Yung pagtanggap,
Amen? So, hindi naman porky nagkaroon na ng konting sigalot sa loob ng cell group, natapos na yun, pwede naman niyang i-renew yung broken covenant sa ating grupo. Amen? So, yun po. Conclusion na po tayo. Pakibasa po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Greater is He who is in us than he that is in this world. Amen. Let's pray po. May tanong po ba? Wala na. Huwag na kayong magtanong, ha? Kuya, yung pinag-aralan natin, doon na lang sa labas. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Lord, yun lang po yung alam kong na-share ko ayon sa pag-aaral. Pero alam ko, in your own way, nag-speak po kayo sa amin. Lord, you want our cell group talaga mag-multiply, mag-grow, mag-mature, Panginoon. At hindi po smooth yun. May great cause talaga. Lord, merong sacrifice, Panginoon, O God, sa amin pong mga ginagawang pag-aalaga ng mga souls, O Lord. Pero alam namin, laging may pagtatagumpay. Sabi nga, masigit na greater is He that is in us than he that is in this world. Kaya Lord, mas bigyan mo pa kami ng mas malalim na pagmamahal, pagkaunawa. Lord, kailangan namin yung Holy Spirit sa iba't ibang sitwasyon na amin pong kinabibilangang cell group, Panginoon. Nagbibigkas po kami, Panginoon, talaga ng multiplication, mas marami pang cell group na maitatag, Panginoon, makikita sa loob ng cell group yung pagmamahalan, yung pagtatanggapan, pananalanginan, pagtulong, Panginoon, yung encouragement, O God, na masasabi namin na hindi po talaga kami nag-iisa kasama namin ng grupo, Panginoon. At doon sa 8 cell group covenant, Panginoon, kung saan man kami may pagkukulang, i-deal mo dyan kami, Panginoon. Gusto namin maka-breakthrough dyan, Panginoon. Kung meron pong mga pagkakamali, pagkukulang, humihingi kami ng pagpapatawad mo, Panginoon. Gusto naming makasunod, Panginoon, ng isa sa mga nais mong nilalakaran namin, yung pangakuan sa isa't isa bilang isang cell group, Panginoon. Lord, na walang mawawala, walang manlalamig, walang aalis, Panginoon, dahil a-apply po namin ang aming mga natututunan na mga tungkol sa cell group na pag-aalaga ng mga souls, Panginoon. Bless niyo po ang grupong ito, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos, gamitin, mag-speak sa bawat isa, Panginoon, at sa biyaya at tulong niyo po, Panginoon. Lord, lalakad po kami ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aming pong napag-aralan at sa mga susunod pang mga linggo o sa next pa, sa January, na magpapatuloy, maging excited pa po kami alamin kung ano pa ang mga sikreto, bakit kailangan mag-grow, bakit ang cell group ay nandun yung healthy cell group, Panginoon, O God, sa JGIA, Cavite, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po yung papuri, pagpapasalamat, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.